Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng mas tumitindi pang mga eksena at nakakawindang na mga pasabog sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y i-like niyong video to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin ang cover ng chapter na to, kung saan tampok ang 14 na miyembro ng Rocks Pirates. Makikita natin ang crew ni Rocks dito na nakasuot ng itim na Americana at kurbata, katulad ni na Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki, Stacy, Gloriosa, Stressen, Captain John, Don Marlon, Ochoku, Ganzui, Barbel at Silver Axe. At dahil nga sa colored ang cover na to, ay malalaman na natin ang opisyal na kulay ng Rocks Pirate Crew, kagaya na lang ni Rocks na puti at asul pala ang kulay ng buhok, taliwas sa puti at itim na inakala ng One Piece community nung unang beses na lumabas si Rocks sa flashback ni Prince Loki. Dahil dyan fam ay mas umiingay tuloy ngayon ng usap-usapan na malaki raw ang posibilidad na isa si Buggy sa mga anak ni Rocks dahil sa pagkakapareho ng asul na kulay ng kanilang buhok at unique na ekspresyon sa kanilang muka katulad ng makikita natin sa larawan. Kapansin-pansin kasi dito fam na tila raw bangka ng bahagi ng mukha ni Rocks ay kahawig na kahawig ni Blackbeard, habang ang kaliwang parte naman ay kamukhang-kamukha ni Buggy. Ibig sabihin raw niyan fam, may anak talaga ni Rocks si Buggy, subalit imbes nga na si Aris ay iba ang ina nito at hindi pa naipapakilala ni Oda sa kwento. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Posible nga kaya na magkapatid talaga sina Blackbeard at Buggy? At ang dalawa sa mga miyembro ng Four Emperors of the Sea ngayon ay parehong anak ni Rocks? Pagkatapos naman ng cover ay pumunta na tayo ngayon sa umpisa ng chapter kung saan nagpapatuloy ang flashback na nagpapakita ng mga totoong nangyari sa araw ng pagkamatay ni King Harald, 14 na taon nang nakakaraan. Mula nga fam sa labas ng bahay ni Gaban sa Sunreal may maririnig natin ang gulat na reaksyon ni Shanks pagkatapos niyang malaman na meron palang naiwang anak ang kanilang kapitan na si Roger. Sinabi naman ni Gaban na si Garp pa raw mismong nagbahagi ng impormasyong ito sa kanya nung huling beses na nagkasalubong ang kanilang landas. Sumagot naman si Shanks at sinabing nakakamangha raw na hindi man lang natunugan ng Marines ang napakalaking lihim na ito na tinatago ni Garp sa kanila. Dagdag pa ni Shanks ay kung ganun raw pala ay parang nakababatang kapatid na niya ang anak ng kanilang kapitan. Sinang-ayunan naman ito ni Gaban at sinabing sina Shanks at Buggy nga raw ang may tuturing na mga anak ng Roger Pirates, kaya ang naiwang anak ng kanilang kapitan ay para na rin daw kapatid ni na Shanks at Buggy. Muli namang sumagot si Shanks at sinabing kung dumadaloy pala ang dugo ng kanilang kapitan sa batang yun, ay mataas ang tsansa na siya ng susunod na tatanghaling hari ng mga pirata ng bagong henerasyon. Natatawa namang sumagot si Gaban at sinabing hindi naman raw namamana ang titulo ng pagiging isang Pirate King at madalas pa nga raw mangyari na dahil sa tindi ng ekspektasyon sa isang individual ay mas lalo nilang hindi naaabot kung ano ang inaasahan sa kanila ng mga tao. Napaisip naman si Shanks sa kanyang narinig at nasabi na ganun raw pala yun. Kinumpirma naman ito ni Gaban na sinasabing yun nga raw ang nagpapaganda at nagpapasaya sa buhay. Ang lahat ng mga bagay na hindi maaring mahulaan at bigla na lang nangyayari ng hindi inaasahan. Pagkatapos yan fam ay lumipat naman ng eksena sa Aurus Castle sa Western Village kung saan maririnig natin ang pagdating na Elder Jarol at Prince Loki. Matatandaan natin fam na mabilis na pinatawag ni King Harald ang dalawa nang mapagtanto nito ang pagtatraidor na ginawa sa kanya ni Im-sama at ng world government. Pinaplano kasi ni Im-sama na alipinin ang buong kaharian ng Elbaf sa pamamagitan ng pagkontrol kay King Harald. Kaya naman dahil dyan, ay kagad na pinatawag ng hari sina Elder Jarol at Prince Loki
upang matugunan ng matinding krisis na ito na kaharapin ng Warland. Sa sumunod na panel naman ay makikita na natin ang mismong loob ng Royal Chamber, kung saan bigla na lang pinaslang ni King Harold ang isa sa mga sundalo ng kastilyo. Dito may gulat na gulat ang iba pang mga sundalo dahil nga sa hindi inaasahang bagay na ito na ginawa ng kanilang hari. Napatanong pa nga ang ilan sa mga sundalo kung bakit raw yun ginawa ni King Harold. Gayong sinusunod lang naman raw nila ang pinag-utos nito na ikadena ang kanyang katawan. Makikita naman natin si King Harold na tahimik lang na pinagmamasdan ng nakahandusay at walang buhay na katawan ng kanyang sundalo. Malalaman natin dito na kahit pala mismong si King Harold ay hindi rin maintindihan kung bakit bigla na lang kumilos ng kusa ang kanyang katawan at inatake ang papalapit na sundalo sa kanya. Iniisip dito ni King Harold kung ito raw ba ay dahil sa pinag-utos sa kanya ni Imsama na tapusin ng sino mang pipigil sa kanyang plano na sakupin ang kaharian ng Elbaf at gawin itong isang giant army na magsisilbi sa world government. Sa sumunod na panel naman ay nagpatuloy pa rin sa pag-iisip si King Harold na tinatanong ang kanyang sarili kung wala raw ba talaga siyang kakayahang labanan ng kapangyarihang ito ni Imsama na kumokontrol sa kanya. Dito may labis na nabahala si King Harold dahil tila raw ba nakokontrol na rin ni Imsama ang kanyang mismong kaisipan at ang mas malala pa nga raw dyan ay habang buhay nang mananatili ang sumpang ito sa kanyang katawan. Sinabi ni King Harold na ito raw ang dahilan kung bakit hindi makakamit ng Elbaf ang kapayapaan at pawang pagdurusa na lamang ang mararanasan ng lahi ng mga giants habang siya ay nabubuhay. Sa dulo naman ng pag-iisip na ito ni King Harold ay narating niyang nakakalungkot na realisasyon na masasayang lang ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa nakalipas na 144 na taon ng kanyang buhay kung hindi siya kagad kikilos at gagawa ng paraan upang mapigilan ang masamang pinaplano ni Imsama. Habang iniisip naman niya ni King Harold ay kasabay niyang naalala ang katatayo lang na Walrus School kung saan nakakapaglaro ng masaya at payapa ang bagong henerasyon ng mga batang giants. Kaya naman dahil dyan may naisip ni King Harold na ang tanging paraan lang para masolusyonan ang paparating na malaking krisis ay ang kanyang agarang kamatayan. Pagkatapos naman ngang maisip ni King Harold ang konklusyong ito, ay kagad niyang inutusan ng mga sundalo ng Aurors Castle na tapusin ang kanyang buhay. At habang sinasabi nga yan ni King Harold ay bigla na lang ulit kumilos ng kusa ang kanyang katawan at pinag-aatake ang mga sundalo ng kastilyo. Dito may pinagmadali na ni King Harold ang kanyang mga sundalo na isagawa na kagad ang kanyang pinag-uutos sa lalong madaling panahon at samantalahin ang pagkakataong ito bago pa mahuli ang lahat. Dahil naman sa pag-atake ni King Harold ay napilitan na rin ang mga sundalo na lumaban at sundin ang pinag-utos ng kanilang hari. Sa dulo naman ng panel ay saktong pumasok sina Prince Loki at Elder Jarul sa loob ng Royal Chamber at laking gulat na nga lang ng dalawa nang makita nilang tagpong ito kung saan magkakasabay na pinagsasasaksak ng mga sundalo ang katawan ni King Harold gamit ang kani-kanyang mga sandata. Dito may napatanong sina Prince Loki at Elder Jarul sa mga sundalo kung ano raw ba sa tingin nila ang kanilang ginagawa at bakit nila biglang inatake ang hari. Habang nagaganap naman yan may makikita natin na hindi makapaniwala si King Harold dahil napansin niyang tila ba naging ganap na ngang immortal ang kanyang katawan. Napagtanto kasi ni King Harold na sa kabila ng malulubhat na kamamatay na mga sugat na kanyang tinanggap mula sa mga atake ng mga sundalo ay nananatili pa ring malakas ang kanyang katawan. Dito may naramdaman ni King Harold ang mabilis niyang pag-regenerate mula sa pinsalang tinamo ng kanyang katawan at ang lahat ng kanyang mga sugat ay kagad na naghilom. Wala namang kung ano-ano ay bigla na lang dinampot ni King Harold ang kanyang espada at aktong aatakihin na ang kanyang mga sundalo.
Sinubukan pa nga ni King Harold na pigilan ng kanyang sarili, subalit katulad nga kanina, ay kusa pa rin kumikilos ang kanyang katawan. Kaya naman dahil dyan ay wala nang nagawa pa si King Harold, kundi ang patakbuhin na lang ang mga sundalo ng Auror's Castle upang makatakas sila mula sa kanyang paparating na atake. Yun nga lang fam, sa kasamang palad ay mukhang huli na pala ang lahat. Dahil mabilis na iwas-iwas ni King Harold ang kanyang espada na buong persang sinalo ng mga sundalo, kaya kagad na napalipad ang kanilang mga katawan. Habang ginagawa naman ni King Harold ang brutal na pagpaslang niya sa mga sundalo, ay patuloy lang ang pagtatanong niya sa kanyang isipan kung ano pa raw kaya ang paraan para matapos ang kanyang buhay, nang sa gayon ay matigil ng walang habas niyang pagpatay sa kanyang mga tauhan. Dahil naman fam sa tila baka walang pag-asa ng imposibleng sitwasyong kinalalagyan ni King Harold, ay bigla siyang napahingi ng saklolo. Sandali namang pinakita ang reaksyon ni na Prince Loki at Elder Jarul na parehong nagulantang at biglang pinagpawisan dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihang pagwawala ngayon ni King Harold na walang awang pinagpapapatay ang mga sundalo sa Auror's Castle. Pagkatapos naman yan fam, ay bumalik ulit ang eksena sa bahay ni Gaban na nasa Sunrealm, kung saan nagpapatuloy ang pag-uusap nilang dalawa ni Shanks. Dito'y binahagi ni Shanks kay Gaban na pareho daw sila ni King Harold na tumanggap ng Shallow Sea contract mula sa individual na tinatawag na The Great One sa Holy Land Marijua. Sinabi ni Shanks na kahit raw shallow sea contract lang na siyang pinakamababang uri ng kontratang tinataglay nila ngayon ni King Harold, ay wala pa rin silang takas mula sa kontrol ng The Great One, basta't nasa loob sila ng sakop na range ng kapangyarihan nito. Yun raw ang dahilan kung bakit hinintay muna nilang dalawang pagkakataon na malayo na sila sa Marijua bago sila nakapag-usap ng malaya at hindi na monitor ng mga Celestial Dragons. Pagkasabi niya ni Shanks ay masasaksihan naman natin ng isang maikling flashback na nagpapakita ng mismong pagkakataong yun, kung saan pinagtapat ni Shanks kay King Harold ang kanyang totoong katauhan bilang kapitan ng Red Hair Pirates. Makikita naman natin si King Harold na tuwang-tuwa dahil nakumpirma ang kanyang hinala na isa nga talagang pirata si Shanks at hindi isang Celestial Dragon. Pagkatapos niyan fam, ay kagad na bumalik ang chapter sa pag-uusap ni na Shanks at Gaban. At dito'y kinwento ni Shanks na masaya raw si King Harold sa kasunduan niya sa 5 elders na tatanggapin ng world government ang Elbaf sa oras na umangat ang kanyang ranggo bilang opisyal na miyembro ng Holy Knights. Subalit bago nga raw mangyari yon ay kailangan munang tanggapin ni King Harold ang susunod na antas ng kontrata mula sa The Great One. Pagkasabi niya ni Shanks ay napatanong naman si Gaban kung isang masamang bagay raw ba ang pagtanggap ng mas mataas na kontrata. Sumagot naman si Shanks at sinabing ang sunod na antas raw ng kontrata ay nagbibigay ng pambihirang lakas sa tumanggap nito, immortal na katawan at kakayahang gumawa ng abyss na isang paraan upang maglakbay ng napakalayong distansya sa loob ng maikling panahon lang. Subalit ang kapalit raw ng mga abilidad na ito ay magiging sunod-sunuran ka na sa lahat ng ipag-uutos sa'yo ng The Great One. At kahit nasan ka pa sa mundo ay maaabot ka ng kanyang tinig. Kaya sa oras na pumayag ka ng tanggapin ng mas mataas na antas ng kontrata, ay magiging isa ka ng ganap na puppet ng The Great One. Sinabi ni Shanks na ito raw ang dahilan kung bakit wala talagang planong world government na tuparin ang kanilang kasunduan kay King Harold. Dahil sa sandali nga na maging opisyal na miyembro na ng Holy Knight si King Harold, ay mapapersa na siyang gawin ng anumang sabihin sa kanya ng The Great One at wala na siyang magagawa pa para suwayan ang utos nito sa kanya. Dagdag pa ni Shanks kaya nga raw siya naparito ngayon sa Elbaf ay upang bigyan ng babala si King Harold at pigilan itong sumali sa Holy Knights at tanggapin ng mas mataas na antas ng kontrata mula sa The Great One. Pagkasabi naman niya ni Shanks ay bigla-bigla na lang kumawala ang napakalakas na persa ng Conqueror's Haki mula sa Auror's Castle na mabilis na kumalat sa buong kaharian ng Elbaf.
Kaagad namang naramdaman ni Nagaban at Shanks ang hindi pangkaraniwang kapangyarihang to, kaya bigla silang natigilan at napatanong kung kanino, anong klaseng nilalang kaya maaring manggaling ang pambihirang persa. Sa pagkakataong to, may muli namang bumalik ang chapter sa nangyayaring kaguluhan sa loob ng Royal Chamber sa Aurus Castle. Dito'y makikita natin si Prince Loki na sinusubukang pigilan ang pagwawala ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsalubong niya sa espada nito gamit ang kanyang Warhammer. Habang hinaharap naman ni Prince Loki si King Harald ay labis na naguluhan ng kanyang isipan dahil hindi niya maintindihan ang tila ba mga imposibleng bagay na kanyang nasasaksihan ngayon. Hindi kasi lubos maisip ng accursed prince kung paano pa ba nakakapagpatuloy na lumaban ng kanyang ama sa kabila ng mga nakamamatay na sugat sa kanyang katawan, kung bakit raw sila nito sinusubukang patayin, at kung saan ba nagmumulang malahalimaw na lakas na pinapamalas nito ngayon. Habang pinipigilan pa rin nga ni Prince Loki si King Harald, ay naghanda naman sa pakikipaglaban sa Elder Jarul at sinimulang hugutin ang kanyang espada. Dito ay tinanong ni Elder Jarul kung ano raw bang nangyari kay King Harald at sinabihan nito na bumalik na sa kanyang sariling katinuan. Sa gitna naman ng kaguluhang yan, ay nagdesisyon ng mga sundalo sa loob ng Royal Chamber na tawagin ang iba pa nilang mga kasamahan upang makatulong sa pagpigil sa hari. Inisip naman ng mga nakarinig na sundalo na si Prince Loki ang dahilan kung bakit bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Royal Chamber. Kaya kagad na nagmadali ang mga ito para matulungan ang kanilang mga kasamahan at masaklolohan ng hari. Makikita naman natin sa sumunod na panel na sabay na ngayong nilalabanan ni na Prince Loki at Elder Jarul si King Harald. Dito'y pinagpapaliwanag ni Elder Jarul si King Harald kung ano raw bang nangyari sa kanya ngayon at bakit bigla-bigla na lang nitong pinagpapapatay ang kanyang mga sundalo. At kahit nga sila mismo ni Prince Loki ay sinusubukan na rin niyang paslangin. Sa puntong ito na inilahad ni King Harald ang nagawa niyang napakalaking pagkakamali. Sinabi rin ni King Harald na malapit nang mawala ng tuluyan ang kanyang kontrol sa kanyang sarili. At pagkasabi nga niya ni King Harald, ay inutusan niya si Prince Loki na makinig ng mabuti at sundin ang lahat ng kanyang mga susunod na sasabihin. Dito may pinagputos ni King Harald na sabihin ni Prince Loki sa mga mamamayan ng Elbaf kung ano talaga ang nangyari ngayon sa Aurus Castle at kung paano pinatay ng hari ang kanya mismong mga sundalo. Sinabi ni King Harald na ipagtapat ni Prince Loki sa mga mamamayan kung paanong nalinlang ng world government ang hari ng Elbaf upang ipagawa sa kanya ang kanilang mga illegal na aktibidad kapalit ng pagtanggap ng mga ito sa mga giants. Subalit sa dulo ngayon nagsisinungaling lang raw pala ang world government sa kanya at ngayon ay malapit nang ibigay ni King Harald ang buong karya ng Elbaf upang maging alipin ng world government at gamitin ng mga giants sa kanilang digmaan. Pagkasabi niya ni King Harald ay napatanong naman si Prince Loki kung ano raw bang ibig sabihin ng kanyang ama na nalinlang siya ng world government. Sumagot naman si King Harald at sinabing kahit raw pala nung umpisa pa lang ay wala na talagang intensyon ng world government na tuparin ang kanilang pangakong tanggapin sa kanilang hanay ang kaharian ng Elbaf kapalit ng pagsunod niya sa kanilang mga ipinapagawa sa kanya. Kaya nga sa huli ay nasayang lang raw ang lahat ng mga pinaghirapan ni King Harald at ngayon ay aalilain na ng world government ang lahat ng mga giants sa Elbaf. Tila naman nabigla ang lahat sa mga pinagtapat ni King Harald at pagkatapos nito ay nagmakaawa naman si King Harald na payagan ni Elder Jarul si Prince Loki na kainin ng legendary devil fruit na siyang pinakaiingatang kayamanan ng Elbaf. Hindi naman makapaniwala si Prince Loki sa sinabi ng kanyang ama habang si King Harald ay nagpatuloy sa pagsasalita na sinasabing wala na raw makakapigil sa kanyang pagwawala sa oras na tuloy na siyang makontrol ng kanilang kalaban. Kaya naman ito lang raw ang tanging paraan para siya ay mapigilan. Sinabi ni King Harald na ang pagkaalipin ng Elbaf sa world government ang direktang kabaliktaran ng kanyang pangarap at kung mangyayari nga raw yun ay siya na ang tatanghaling pinakamasamang hari sa buong kasaysayan ng Warland.
Sa puntong ito, may mukhang sinabi ni King Harold kay Prince Loki na kailangan siya nitong patayin upang makuha ang trono. At bukod pa dyan ay sinabihan rin siya nito na ipaalam sa mga tao kung paano ang kanyang ama ay isang hangal na hari na madaling naloko ng world government at may tuturing na isang malaking kahihiyan para sa buong lahi ng mga giants. Pagkasabi niya ni King Harold ay dito na niya inutusan si Prince Loki na tapusin ang kanyang buhay. Nang sa gayon ay tanghalin siyang isang bayani ng kaharian ng Elbaf. Sinabi ni King Harold na wala na raw siyang pakialam kung masira ang kanyang reputasyon sa mga tao, lalo na raw kung mamamatay lang rin naman siya ngayon. Dito may lumuluhang sinabi ni King Harold sa kanyang anak na hindi raw ba ang tanging bagay lang na dapat nilang unahin ngayon ay ang magiging kinabukasan ng Elbaf. Kaya wag na raw magdalawang isip pa si Prince Loki na patayin siya, lalo na't gagawin niya ito para sa kapakanan ng susunod na lahi ng mga giants. Pagkarinig niya ni Prince Loki ay naunawaan na niya na seryoso talaga ang kanyang ama sa kanyang mga sinabi. Muli namang nakiusap si King Harold sa kanyang anak at sinabing si Prince Loki lang raw ang may kakayahang makapigil sa kanya. Kaya naman kainin na raw kaagad ng Accursed Prince ang legendary devil fruit ng Elbaf upang matapos na nito ang kanyang buhay. Pagkatapos naman ng eksenang yan may mukhang sinunod na nga ni Prince Loki ang ipinag-utos ng kanyang ama. Dahil dito'y makikita natin siyang mabilis na dumiretso sa treasure room kung saan nakatago ang legendary devil fruit. At dahil nga inuna na muna ni Prince Loki ang pagkain sa maalamat na devil fruit ng Elbaf, ay wala nang makakatapat ngayon kay King Harold. Kaya muli itong nagpatuloy sa kanyang pagwawala at pag-atake sa mga sundalo ng Aurus Castle. Dito may makikita nating madali lang napabagsak ni King Harold ang ilang mga sundalo sa pamamagitan lang ng isang atake. Pagkatapos namang mapaslang ang grupong ito ng mga sundalo, ay inutusan ni King Harold ang mga gwardya na nakabantay sa labas ng silid na ikandadong pintuan mula sa labas ng Royal Chamber dahil meron daw isang kriminal na nagtatangkang tumakas. Kaagad naman itong sinunod ng mga gwardya at mabilis na kinandado ang tarangkahan ng silid. Pagkatapos niyan may napagtanto naman ng isa sa mga sundalo na sinusubukan lang talaga silang ikulong ni King Harold sa loob ng Royal Chamber upang tiyakin na walang sino mang makalalabas ng buhay mula sa loob nito. Dahil dyan ay mabilis na inatake ng sundalong ito si King Harold at direktang sinibat ang kanyang leeg. Nagtagumpay naman ng sundalo sa kanyang ginawa at kagad niyang tumugos sa leeg ni King Harold ang sandata. Sinabi dito ng sundalo na hindi raw ito ang King Harold na kanyang nakilala, kaya niya ito sinibat. Sumagot naman si King Harold at sinabing siya pa rin naman daw ang hari ng Elbaf, subalit isa na raw siya ngayong alagad ng The Great One. Pagkasabi niya ni King Harold ay hinablot naman niya ang sundalo na sumaksak sa kanya at dahan-dahan itong inilayo sa kanyang leeg na nagresulta upang mahugot ang pagkakabuo ng sandata. Kapansin-pansin dito ang mabilis na pag-regenerate ng malaking butas sa leeg ni King Harold at tila ba hindi man lang siya nasaktan sa kanyang tinanggap na matinding pinsala. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin si King Harold na binato ng malakas ang hawak-hawak niyang sundalo papunta sa iba pa nitong mga kasamahan. Dito'y nagmistulang isang bowling ball ang binatong sundalo ni King Harold na nagpadalsik sa kanyang mga kasamahan na kanyang tinamaan. Sinabi dito ni King Harold na wala raw sino man ang makakatakas mula sa silid na ito upang maglahad kung ano talaga ang totoong nangyari sa Aurus Castle sa araw na to. Pagkatapos naman yan may makikita natin ang isa sa mga sundalo sa loob ng Royal Chamber na nakadapa sa lupa at sinisigawan ng kanyang mga kasamahan na tumakbo na upang makaligtas sa walang awang pamamaslang ni King Harold. Yun nga lang ay bago pa man nga matapos ang sinasabi ng sundalong to, ay bigla na lang inapakan ni King Harold ang kanyang ulo. At dito na nga dineklara ni King Harold na kanyang ibibigay ang buong kaharian ng Elbaf at iaalay ito sa The Great One na si Imsama. Habang sinasabi yan ni King Harold ay nasa akto naman siya ng paglalakad papalapit sa mga natitira pang mga sundalo sa loob ng Royal Chamber.
Tito Fa, may sinigawan ni Elder Jarul si Prince Loki at pinagmadali na itong kainin ng legendary devil fruit ng Elbaf. Habang tumatakbo naman papunta sa treasure room, may bigla na lang napatanong si Prince Loki kung bakit raw ba niya kailangang kainin ng devil fruit na yon. Gayong mangangahulugan raw ito na mawawala na siya ng kakayahang makalangoy sa karagatan. Tito Fa, may gulong-gulo si Prince Loki dahil hindi pa rin niya lubos maisip na nangyayari ito ngayon sa kanyang ama at tila raw ba tuluyan ng nagbago ang pagkatao nito. Bigla namang nagsalita si King Harald at sinabihan si Prince Loki na wag raw nitong kakainin ng legendary devil fruit ng Elbaf. Litong-lito namang sumagot si Prince Loki at sinabing hindi raw ba kani-kanina lang ay siya pa mismong nagpapakain ito sa kanya. Mukhang sa puntong to Fa, may tuluyan na ngang umepekto ang kapangyarihan ni Im-sama at ganap nang nagbago ang personalidad ni King Harald. Sa sumunod na panel naman Fa, may si Elder Jarul ang sunod na gumawa ng aksyon at ngayon ay sinaksak niya ng kanyang espada ang katawan ni King Harald. Dito'y makikita natin ang espada ni Chief Jarul na tumugos sa gitna ng dibdib ng hari. Sinabi ni Elder Jarul na hindi raw maaring si King Harald ang kumain ng maalamat na devil fruit ng Elbaf dahil sa oras raw na mangyari yun, ayun na rin mismo ang magiging katapusan ng buong mundo. Pagkasabi niya ni Elder Jarul ay mas lalo pa niyang pinagmadali si Prince Loki na kainin na kagad ang legendary devil fruit at huwag itong hahayaang makuha ni King Harald. Wala naman kung ano-ano ay bigla na lang itinarak ni King Harald ang kanyang espada sa mismong ulo ni Elder Jarul. Ginawa ito ni King Harald fam habang nakatusok pa rin ang espada ni Elder Jarul sa kanyang dibdib. Sinabi dito ni King Harald na binigay raw sa kanya ni Elder Jarul ang espadang ito ilang dekada nang nakalilipas. Subalit ngayon ay ibinabalik na raw niya ito ulit sa kanya. Pagkatapos niyan Fa, may sinimulan namang habulin ni King Harald si Prince Loki habang sinasabi na siya raw ang kakain ng legendary devil fruit ng Elbaf at ang magmamay-ari sa mythical weapon na Ragnir. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing hindi niya raw hahayaang mangyari ang bagay na yon. Malapit na sanang maabutan ni King Harald si Prince Loki, subalit mabuti na lang fam at bigla na lang dumating si Nagaban at Shanks at kagad na nagpakawala ng malalakas na atake kay King Harald. Dahil dyan fam ay kagad na napatigil si King Harald sa kanyang paghabol kay Prince Loki. Kapansin-pansin naman dito fam na parehong kamay pa ang gamit-gamit ni Shanks sa kanyang atake, kaya siguradong malakas ang pwersa ng ataking to, habang si Gaban naman ay gamit ang kanyang signature weapon na dalawang maliit na palakol. Mapapansin natin dito fam sa ekspresyon sa mukha ni Nagaban at Shanks na tila ba dismayado silang makita na nangyari na palang kanilang kinatatakutan na pagtanggap ni King Harald sa deep sea contract. At ngayon nga ay tuluyan na siyang napasailalim ng kapangyarihan ng The Great One. Nakakagulat namang makita si Elder Jarul na nagagawa pa ring makapagsalita sa kabila ng espadang nakatarak sa gitna ng kanyang ulo. Dito nga fa may tinawag ni Elder Jarul ang pangalan ni Gaban, habang si Gaban naman ay gulat na gulat nang makita niya ang dambuhalang espada na nakatusok sa ulo ng matandang giant. Nagsalita naman si Elder Jarul at sinabing wag raw mag-alala pa si Gaban dahil ayos lang naman ang kanyang kalagayan, lalo na raw at nailigtas siya ng kanyang suot-suot na helmet. Pagkasabi niya ni Elder Jarul ay nakiusap naman siya kina Gaban at Shanks na pigilan ng mga ito si King Harald. Nagsalita naman si Gaban at sinabing base nga raw sa mga impormasyong binahagi kanina ni Shanks ay mukhang nagkatotoo na nga ang kanilang kinakatakutang mangyari. Sinigawan naman ni Shanks si King Harald at sinubukan itong pabalikin sa kanyang sariling pag-iisip. Subalit mukhang binaliwala lang ni King Harald ang tinanggap niyang malakas na atake mula sa dalawa at ngayon nga ay sinabi niya kay Shanks na pakiramdam niya raw ay mas mataas na siya ngayon kumpara sa iba pang mga nilalang sa mundo. Base naman nga sa sagot na ito ni King Harald ay nakumpirma ni Shanks na tuluyan na nga siyang nabago ng kapangyarihan ng The Great One. Naiinis namang napatanong si Shanks kung wala na raw ba talagang ibang paraan para mawala ang kontrol ng The Great One kay King Harald.
Sa dulo naman ng chapter, makikita natin si Prince Loki na nakarating na sa loob ng treasure room. At dito'y kaharap na niya sa wakas ang mismong treasure chest na kinalalagyan ng maalamat na devil fruit na siyang tinuturing na pinaka-iniingatang kayamanan ng kaharian ng Elbaf. Habang nakatayo naman si Prince Loki sa harap ng legendary devil fruit, ay tila ba bigla na lang tumawa ang Ragnir na nasa mismong tabi ng treasure chest. Dito may bigla na nga lang gumalaw ng kusa ang Ragnir at tumilapon papunta sa mismong kinatatayuan ni Prince Loki. Bahagya namang nakaiwas si Prince Loki na ngayon ay litong-lito kung ano na raw bang nangyayari at tinatanong kung sino raw bang nagpagalaw ng mythical weapon na Ragnir at bigla na lang siya nitong inatake. Grabe fam, ibig sabihin nito ay isang mythical zoan rin ng Ragnir, katulad ng Cerberus na espada ni Saint Shamrock. Ang mas nakakamangha pa dyan fam ay parang tutugma ang karakter ni Prince Loki sa hinahanap ni Rox na dalawang maalamat na devil fruit na kinakailangan para mapabagsak ang world government. Una nga dito ay ang mismong legendary devil fruit na pinakaiingatang kayamanan ng Elbaf. At ang ikalawa naman ay ang mismong mythical zoan devil fruit na tinataglay ng Ragnir. At syempre, ang isa pang dahilan kung bakit gustong ma-recruit ni Rox si King Harald ay dahil sa kakayahan nito na mapasunod ang hukbo ng ancient giant warriors na Galayla. At ngayon ngang wala na si King Harald, ay kay Prince Loki na may papasa ang kakayahang ito. Katulad kasi ni King Harald ay dumadaloy rin ang dugo ng ancient giant sa mga ugat ni Prince Loki. Kaya siguradong magagawa rin itong mapasunod ang maalamat na ancient giant warriors. Ang lahat ng yan may mga ngahulugan na nasa kamay na ni Luffy ang lahat ng sangkap para kalabanin ng world government. Sa oras na sumama na si Prince Loki sa kanyang crew. Dalawa kasi sa pinakakinatatakutan ng world government na ancient weapons ay nasa kampo na ngayon ni Luffy. At una na nga dyan ay si Princess Shirahoshi na kumakatawan sa Poseidon. At ikalawa naman ay ang ancient battleship na Pluton na kasalukuyan namang natatago sa Wano, na isa rin sa mga pangunahing teritoryo ng Straw Hats. At syempre kapag sumali na nga si Prince Loki sa crew ni Luffy, ay mapupunta na rin sa Straw Hats ang kapangyarihan ng Ragnir at ang maalamat na devil fruit ng Elbaf na mga ngahulugang handang-handa ng kampo ni Luffy para labanan ang napakalakas na kapangyarihan at persa ni Im-sama. Sa puntong ito naman ng flashback ay mukhang makakatulong ni Prince Loki sina Shanks at Gaban sa pakikipaglaban nito sa kanyang ama na si King Harald. Maaari kasing pagkatapos na makain ni Prince Loki ang legendary devil fruit ng Elbaf at mapaamo ang Ragnir, ay kailanganin niya pa rin ng backup ng dalawa, lalo na't hindi pa talaga bihasa ang accursed prince sa pagkontrol ng kanyang mga bagong kakayahan at sandata. Kayo fam, anong masasabi nyo sa napaka-exciting na chapter na to? I-comment nyo na lang dyan sa baba kung may napansin pa kayong interesanteng bagay sa chapter na to Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and Happy Holidays fam!